Love is blind. Nung una ay hindi ako naniniwala sa katagang yan. Pero ang hindi ko alam ay aalingaw-ngaw pala yan sa aking buhay pag-ibig. Kahit na ilang beses ka pang saktan at pagmukhang tanga ng taong mahal mo ay baliwala lamang ito sapagkat mahal mo siya. Kahit na alam mong niloloko ka na ay nagbubulag-bulagan ka pa rin dahil mahal na mahal mo ang taong yon. May kinalaman dyan ang ibabahagi kong storya sa inyo at sa mga masusugid na taga-subaybay ng programa natin online. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Morty, 33 years old na sa kasalukuyan at nakatira dito sa Rainbow House 2, San Bartolome, Quezon City. Anyway, ang ibabahagi kong storya sa inyo ay nangyari almost 11 years ago. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang full-time academic researcher sa isang kolehiyo sa Intramuros, Maynila. Pero isa rin po akong part-time writer ng Wattpad novels. Marami sa aking mga readers ang kilig na kilig sa mga romance novels na isinusulat ko. They even wondering kung super romantiko ba ako. O di kaya ay super healthy at joyful ng love life ko. Ang hindi nila alam ay isa kong sawi sa pag-ibig. Sa totoo lang kasi ay hindi naman pang romance pocketbook ang aking buhay pag-ibig. Kung sa bagay kaya ako naging romance novelist ay dahil sa frustration sa buhay pag-ibig ko. Sapagkat hindi mangyayari sa akin ang mga pinapangarap kong happy endings. Kaya sinusulat ko na lamang ito sa papel. Papadudot masasabi kong seryoso ako noon pagdating sa pag-ibig. Ako kasi ang tipong lalaki na ibinibigay ang lahat para mapasaya lamang ang babaeng mahal ko. Ngunit hindi ko akalain na sa pagiging mapagbigay ko ay uubusin at lolokohin lang pala ako kinalaunan. Maraming babae ang dumaan sa buhay ko. Pero lahat sila ay pinaasa at niloko lamang ako. Ewan ko ba kung bakit gano'n na lamang ang pananakit nila sa akin. Hindi naman po ako masamang tao at pinakitaan ko naman sila ng pagmamahal at pangunawa. Kaya tuloy naisip ko na baka dahil sa itsura ko kaya walang babaeng sumeseryoso sa akin. Kung i-describe kasi ang aking anyo noon ay isa akong lalaking tumitimbang ng mahigit 285 pounds. Bagamat malinis naman ang aking pangangatawan, ang pagiging mataba ko ang madalas na nagiging dahilan para bulihin ako o di kaya ipaglaruan ng mga babae. Hindi naman ako mayaman pero nararamdaman kong pera lamang ang habol sa akin ng mga babaeng lumalapit at nagpapakita ng motibo sa akin. Samantala ay dumating noon ang aking pinsang si Nico na nagmula pa sa Long Beach, California at pansamantalang tumutuloy sa bahay namin. At dahil extrovert, palaging nasa lakwatsahan si Nico. Maski gabi ay napaka-aktibo niya. Laman siya palagi ng mga night bars at kilalang kilala siya doon. Isang gabi inaya niya akong sumama sa lakad niya. Agad naman akong pumayag dahil yun na rin ang naisip kong paraan para mawala noon ang stress ko. Don't tell me Morty, ngayon ka lang nakapunta sa mga ganitong lugar. Tanong sa akin ni Nico nang mapansin niyang hindi ako masyadong komportable. Sa totoo lang insan wala akong nightlife. Sa bahay at opisina lang umiikot ang mundo ko. Sagot ko. Natawa si Nico at napapailing. Kaya tumatawa ka lalo kasi hindi mo masyadong nagagalaw yung katawan mo. Pagpapatuloy pa niya. Well, masayang mag-bar hopping insan. Look maraming sexy girl sa tabi. I tell you hindi ka magsising sumama sa akin. Paggarantiyan niya sa akin. Samantala hindi namin napansin noon na may dalawa palang babae ang papalapit sa amin. Hi boys, mapang-akit na bate ng mga ito sa amin. Dahil sa magaganda sila talagang napaka-sexy ay in-accommodate namin sila. What's up anyway, I'm Nico and here's my cousin Morty. Ang sabi ni Nico sa dalawang babae na halatang excited na makasama kami ng gabing yon. I'm Diandra, pakilala ng isang babae. And this is my friend Natalie, ang wika nito. Habang masayang nag-uusap sina Nico at Diandra at Natalie ay pangiti-ngiti lamang ako. May pinag-uusapan silang hindi ako makarelate.
pero inobserbahan ko lamang ang dalawang babaeng kasama namin. Maganda, matangkad, sexy at maputi si Diandra. Katunayan ay ipapasa ito bilang calendar model ng isang brand ng alak. Pero mas napukaw ang atensyon ko kay Natalie. Tulad ni Diandra ay maganda rin si Natalie. Tansya ko ay nasa 5'7" ang height at morena. Kapansin-pansin din ang laki ng dibdib nito kaya umaapaw ang kanyang sex appeal. Masasabi kong mas pinagpala si Natalie kaysa kay Diandra pagdating naman sa pagiging sexy. By the way Morty, first time mo dito? Tanong ni Natalie sa akin. Napansin siguro niya na medyo formal ang aking attire, taliwas sa smart casual na suot ng karamihan sa naroroon. We drink, dance tapos ay kwentuhan. Pero napansin ko na mas active si Diandra kesa kay Natalie. Extrovert yang si Diandra while I'm introvert. Biglang sabi ni Natalie habang pinagmamasdan namin si Nico at Diandra na sumasayaw sa dance floor. Pareho pala tayo, ang sabi ko. Sa totoo lang mahihain ako pag-amin ko pa kay Natalie. Saan ka nga pala nagwo-work? Tanong pa niya sa akin. Siyempre sinabi ko sa kanyang tungkol sa pagiging academic researcher ko sa isang kolehiyo sa Intramuros. Mas na-impress siya nung sinabi kong freelance writer ako sa Wattpad and other magazines. Wow naman! Anong mga klaseng stories ang sinusulat mo? Romance? Tanong pa niya sa akin. Mostly romance pero sumusulat din ako paminsan-minsan ng horror o di kaya ay suspense thriller, sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay kinuwento ko ang ilang stories na naisulat ko na sa Wattpad at ibang publishing house. Nakita ko kay Natalie na lalo siyang namangha sa akin. Ikaw pala saan ka nagwo-work? I'm a part-time theater actress, reply niya sa akin. Pero ngayon nagwo-work ako sa BPO as full-time. Papadudot madaling nahulog ang loob ko kay Natalie. Bukod kasi sa maganda siya, sexy at seductive, ay pala kaibigan siya at maboka. Naging magkaibigan kami kinalaunan at hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko. Sa tuwing kasama ko at kausap ko si Natalie, papadudot. Simula noon ay madalas na kaming magkita ni Natalie sa bar na yon. Minsan ay nagkikita kami sa mall at madalas ko siyang ilibre na kumain sa fast food o kaya ay sa mga mamahaling restaurant. Dahil sa madalas kaming magkasama ay hindi ko naiwasang tumibok ang puso ko sa kanya. Ngunit papadudot hindi ko magawang ligawan o ipagtapat ang aking nararamdaman kay Natalie. Una kasi hindi naman ako gwapo tapos saksakan pa ng taba habang si Natalie naman nasa kanya na siguro ang lahat ng kinaiinggitan ng ibang babae. Nagdadalawang isip ako kasi baka mabasted lamang ako o di kaya ay mapahiya. Pangalawa ay nahihiya ako. Ayokong samantalahin ang pagiging magkaibigan namin. Hanggang isang gabi ay muling nagkita kami ni Natalie at may pinagtapat siya sa akin na siya ko namang kinagulat. What do you think of me? Do you find me attractive? Tanong niya sa akin. Oo, syempre naman, sagot ko. Napangiti siya sa sinabi ko. Here's another. The $1,000,000 question. May pagtingin ka ba sa akin? Pagpapatuloy niya. Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam ang gagawin. Kung aamin ba akong gusto ko talaga siya noon pa lamang. Pero gustuhin ko mang ipagtapat sa kanya ang totoo ay inaatake naman ako ng sobrang kaba. Kaya sa huli ay speechless lamang ako. Ano Morty? I can sense it na may pagtingin ka sa akin. Nababasa ko sa mga kilos mo na may pagtingin ka sa akin. Ang sabi pa ni Natalie bago niya inilapit ang mukha niya sa akin at hinalikan ako sa labi. Nabigla ako sa ginawang yon ni Natalie pero bumigay din ako at nag-respond sa kanyang mga halik papadudot. It was a dream come true. Hindi ako makapaniwala na magkakagusto sa akin si Natalie despite of my appearance. So ano Morty? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Gusto mo ba ako? Muling tanong niya sa akin. Oo, tingin ko mahal na kita Natalie with all of my heart. Kahit na 3 linggo pa lang tayong magkakilala ay inaamin ko. Ikaw na ang tinitibok ng puso ko.
Tugon ko. Papadudot, kahit 3 linggo pa lamang kaming magkakilala ni Natalie ay alam ko noon na siya ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Dahil nga na siya ang tinitibok ng puso ko ay kaagad akong nabulag at nagpahuli sa kanyang kamandag. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon, lalo na't nakatikim ako ng halik na hindi ko kailanman naranasan sa mga babaeng na involved sa akin. Pagkatapos noon ay naging kami na ni Natalie. Inamin ko noon na sobrang saya ko dahil ang isang tulad ko ay mamahalin ni Natalie. Para akong nanalo ng jackpot sa loto dahil isang babaeng pinagpapantasyahan ng maraming lalaki ang nagkagusto sa akin. Oo, papadudot, doon ako nakaranas ng sobrang galak. Pakiramdam ko noon ay lalaking lalaki ako dahil kay Natalie. Kaya bilang lalaki ay ibinigay ko ang lahat, mapasaya lamang siya. Pinaligaya ko siya sa abot ng aking makakaya. Napansin ng mga kamag-anak at kaibigan ko ang pagbabago ko simula nang maging kami ni Natalie. Naging masiyahin ako, nagkaroon din ako ng inspirasyon para magsulat ng mga romantic na pocketbooks. Dahil din kay Natalie ay na-inspired din akong gumawa ng tula at kanta. At nang yon ay inalay ko kay Natalie. Ilang linggo pa ang lumipas at naging masaya ang relasyon namin ni Natalie, papadudot. Akala ko ay magtutuloy-tuloy yon. Pero nagkamali ako. Isang gabi ay isang pangyayari ang dumating na parang unos sa aming relasyon. Nakapansin ako ng kakaibang panlalamig kay Natalie. Nung una ay hindi ko lang yon pinapansin. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalala. Bihira na lamang siyang magparamdam sa akin sa text o sa messenger. Kapag tinatawagan ko siya ay nire-reject ngayon. Kapag inaaya ko naman siyang lumabas ay kinakatwiran niya palagi na busy siya. At kung lumabas man kami, medyo lumalayo siya ng konti sa akin at ayaw niyang makipag-holding hands. Para bang nahihiya siya na ako ang boyfriend niya. Papadudot, nung una ay ayaw kong magtanong sa kanya kung bakit gano'n na lamang siya. Baka kasi masamain niya at makipaghiwalay siya sa akin. Kaya kinimkim ko lamang yon sa aking sarili. Pero aminin kong may pagkakataon din na parang gusto ko nang sumuko dahil sa sobrang sakit. Isang araw ay nagpasya kami ni Nico na pumunta sa mall. Nagpasama ako sa kanya dahil kailangan kong bumili noon ng bagong laptop. At siya lang ang alam kong techie savvy. Habang nagkakape kami sa isang kilalang coffee shop, ay napansin ng pinsan ko ang isang pamilyar na babae. Hindi ba si Natalie yun? Tanong niya sa akin. Agad ako na alerto at hinanap ko ang sinasabi ng aking pinsan. Saan? Ayun o, yung babaeng nakadamit ng kulay red na blouse at naka-shorts. Ang sabi niya habang itinuturo ang babae. May kasama siyang lalaki, insan. Mukhang mayaman at saka hindi hamak na gwapo kaysa sayo. Nakita ko yung sinasabing babae ni Nico at nakumpirma ko ngang si Natalie yun. Oo, anak ng tilapia oh. Pahalik-halik pa yung lalaking yon sa girlfriend mo. Ano Morty, pupuntahan mo ba yung girlfriend mo? Ang wika ni Nico nang pareho kaming nakita na hinahalikan nga ng lalaki ang aking girlfriend. Papadudot, nakaramdam ako ng matinding selos ng mga oras na yon. Gusto kong lusubin sina Natalie at yung kasama niya, ngunit naisip ko din na baka lumala lamang ang lahat. Wag na lang Nico, ang sabi ko. Anong huwag? Insan, niloloko ka yata ng girlfriend mo. May kasamang ibang lalaki. Nako, I'm 100% sure na hindi yan kaibigan o kapatid ni Natalie. Ang lagkit ng titigan nila sa isa't isa. At ang halik. Don't tell me Morty, hayaan mo lang yan. Ano, puntahan na natin sila. At nang magkaalaman na, pagpapatuloy ni Nico at halatang hindi siya sang-ayon sa pagsasawalang kibuko. Kakausapin ko na lang si Natalie sa susunod na mga araw. Mahinang sabi ko. Noong oras na yon ay para na akong maiiyak sa sobrang sakit. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka, Morty. For God's sake, iniiputan ka na nila sa ulo, hindi ka pakikibo. Huwag ka nga magpakatanga. Yun ang huling sinabi ng aking pinsan bago ako nagpasyang umuwi na lamang sa aking bahay. Sa totoo lang, papadudot, when I saw Natalie with other guy,
Talagang nasaktan talaga ako. Nang araw na yon ay gusto kong lapitan ng aking girlfriend at pagsusuntukin ng kasama nitong lalaki. Bukod kasi sa nagselos ako ay umiral sa akin ng insecurity. Paano ba naman kasi papadudot ang gwapo ng lalaking kasama niya at kahalikan ni Natalie? Bukod sa pagiging gwapo noong lalaki ay maganda pa ang pangangatawan nito. Kaya nga noong makita ko ang lalaking yon at si Natalie sobrang nanliit ang aking sarili. Walang-wala kasi akong panama sa lalaki kung sa itsura lamang ang pagbabasihan. Pero kahit na gustong sumabog ng aking dibdib dahil sa sobrang selos, ay minabuti ko pa rin na maging mahinahon. Tiniis ko ang sakit, nagpakamartir ako, alang-alang lamang sa relasyon namin ni Natalie. Sobrang mahal na mahal ko noon si Natalie, ang girlfriend ko. Pero papadudot sa tuwing magkikita kami o magkakausap ni Natalie, ay nawawalan ako ng lakas ng loob na sabihin na sa kanya ang mga natuklasan ko at sa halip ay inililihim ko na lamang yon. Ilang linggo rin akong hindi makatulog sa kakaisip kay Natalie at sa kanyang pagtataksil sa akin. May mga pagkakataon pa ngang napapaiyak ako kahit na kaharap ko si Natalie ay hindi ko siya makumpronta. Hanggang sa isang gabi pagkatapos ng aming pagtatalik ay nakahanap ako ng pagkakataong itanong sa kanya ang mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Napansin ko kanina ka pang walang kibo at saka mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Usisa sa akin ni Natalie. Sino yung kasama mong lalaki sa mall nung isang araw? Sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na itanong yon sa kanya. Sino? Do you mean si Greg? Greg palang pangalan niya? Nangihina kong sabi. About Greg, he's just a friend. Maniwala ka sa akin, Morty. Ang wika ni Natalie, pero sa paraan ng pagsasalita niya ay nararamdaman kong nagsisinungaling siya. Bakit hindi si Greg ang mahalin mo sa halip na ako? Gwapo si Greg samantalang ako ay mataba at nagmamantika. Mas bagay kayo kung tutuusin. Pinipigilan ko ng umiyak ng mga oras na yon. Don't tell me na nagsiselos ka. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan pa ang bumugso ang aking damdamin. Oo Natalie, nagsiselos ako. Nakita ko kayong naghahalikan ng Greg na yon. Anong gusto mong isipin ko? Na magkaibigan lang ba talaga kayo? Sabihin mo sa akin Natalie. Nagulat si Natalie sa aking mga sinabi. Hindi niya siguro akalain na matutuklasan ko ang tungkol sa kanila ni Greg. Halikan with Greg? It's just a friendly kiss. Palusot pa niya sa akin. Friendly kiss lang palang matagal na paghahalikan ninyo sa labi, Natalie. Huwag mo akong lukuhin. Lumaki ako sa ibang bansa kaya alam ko ang halikan ng isang kaibigan sa magkarelasyon. Naibulalas ko. Ano bang kasiguraduhan ko na hindi mo ako niloloko? Tanong ko sa aking girlfriend. Natahimik si Natalie. Pinagmasdan ko siya at ramdam kong may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya masabi-sabi. I'm sorry. Tangi ko na lamang nabanggit para matapos na ang usapang yon. Kasi sobra na akong nasasaktan. Ngunit biglang nagsalita si Natalie na siyang ikinagulat ko ng gusto. Ayaw ko na, Morty. Actually, I want to break up with you. Sa totoo lang nasasakal na ako sa relasyon natin. I'm sorry but I have to go. Thanks for the nights we spent together. Ang sabi niya at pagkatapos ay bumangon siya sa aming kama at nagsimulang magbihis na ng damit. Natalie, wait. Please don't leave me. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pahabol ko. Ngunit pagkabihis ay umalis pa rin si Natalie. Mukhang buo na talaga ang desisyon niyang makipaghiwalay sa akin. Papadudot that night I didn't expect na makikipagkala sa akin si Natalie. Masakit sa akin na iwanan niya ako. Pinilit ko siyang pigilan noon ngunit umalis pa rin siya. Pagkalis niya ay umiyak ako ng todo. Sising-sisi ako noon dahil sa hindi ako nagtiwala kay Natalie. Mahal ko si Natalie, Papadudot. At noong mga panahong umalis siya at nakipag-break up sa akin ay labis akong nagdalamhati.
Pagkatapos ng mapait naming breakup ay walang araw at gabi na hindi ako umiyak. Pero nagbabaka sakali akong magkakabalikan din kami ni Natalie kaya agad ko siyang pinuntahan sa kanyang tinitirhan. Only to find out na umalis na pala siya. Papadudot kahit na aminado ako noon na nagtaksil sa akin si Natalie ay tinakpan ko ang aking mga mata at tenga at sa halip ay patuloy ko pa siyang minahal. Kaya patuloy pa rin akong sa paghahanap sa kanya until I found her. Patuloy ko siyang sinuyo noon ngunit binaliwala lamang niya ako. Kahit naman limos ako ng pag-ibig sa kanya, kahit na magmukha na akong tanga, bumalik lamang si Natalie sa akin. Hanggang sa isang araw ay muli kaming nagkaharap ni Natalie sa bar kung saan kami unang nagkita. And this time ay kasama niya si Greg. "Morty, anong ginagawa mo rito?" Tanong sa akin ni Natalie at halatang hindi siya masayang makita ako. "Narito ako upang kausapin kita, Natalie. Please makipagbalikan ka na sa akin, mahal kita." Halos maiyak kong pagkakasabi noon sa kanya. "Sorry pero wala na talaga tayo. Ayoko na makipagbalikan pa sayo. May iba na akong lalaking mahal, si Greg." Pag-amin niya sa akin. "So kung maaari tigilan mo nang pangungulit mo sa akin." Utos pa niya. Nanlumo ako sa mga narinig ko mula kay Natalie, papadudot. Samantala ay hindi ko napansin na lumapit na sa amin si Greg. "Natalie, anong problema?" Tanong nito sa aking girlfriend at sabay tingin sa akin at tila nanlilibak. "Sino ang matabang yan? Huwag mong sabihin sa akin na yan yung ex mo. Pangiinsulto pa ng lalaki sa akin." "Oo siya nga," sagot ni Natalie. Nagulat ako sa sinabi sa akin ni Greg. "Pare, huwag kang makialam dito. Usapang magsyota to." Sa pagkakataong yun ay napikon sa akin ng lalaki at tinulak niya ako. Muntik na ako mawala ng balanse dahil sa ginawa niya. "Sino ka ba sa palagay mo para diktahan ako? For your information, I'm Natalie's present boyfriend kaya pwede ba? Layuan mo na ang girlfriend ko." Dahil doon ay mas lalo akong napikon at isang malakas na suntok ang aking ibinigay. Gumanti naman si Greg at ibinigay din niya ang maraming suntok sa akin. Nagkagulo sa buong bar ng dahil sa amin. "Tama na Greg, Morty. Tigilan niyo na yan." Awat pa ni Natalie sa aming dalawa. Samantala may 4 na lalaking sumama sa away namin ni Greg at pinagtulungan nila ako. Wala akong nagawa noon kundi ang sumuko na lamang. "Morty, pwede bang tigilan mo na ako? Tapos na tayo at saka kahit kailan hindi kita minahal. In the first place, sino ka ba para mahalin ang isang tulad ko? Ang kapal naman ng pagmumukha mong umasa ka na magiging boyfriend kita. Yang itsura mong yan," pangiinsulto sa akin ni Natalie. "Gumising ka nga sa katotohanan. Yang mukha mong yan papatulan ng isang katulad ni Natalie. Ambisyoso ka. Siguro walang salamin sa bahay ninyo kaya ganyang kakapal ang mukha mo." Dagdag pa ni Greg. "Tigilan mo na ang pag-ambisyon mong babalikan ka ni Natalie. Una, pangit ka. Pangalawa, wala kang mamahaling kotse. Pangatlo, wala kang pera. Sa totoo lang nagtataka nga ako kung bakit ka pinatulan ng girlfriend ko wala ka sa kalingkingan ng itsura at kayamanan ko. Eto, binabalaan kita ha. Isa pang beses na guluhin mo kami ng girlfriend ko. Makakatikim ka na sa akin." Pagbabanta pa niya sa akin. Papadudot, that day was the worst day of my life. That day also made me realize na maling babae ang inibig ko. Umibig ako sa isang babaeng manggagamit, traidor, salawahan. Sa isang iglap kasi ay napalitan ng galit ang pagmamahal ko noon kay Natalie. Nadagdagan pa ang galit ko sa aking ex na may nagsabi sa akin na boyfriend na pala ni Natalie si Greg ng mga panahong mag-on kami. Ang ibig sabihin ay pinagsabay niya kaming dalawa. Pero papadudot pagkatapos ng pangyayaring yun ay patuloy ako sa pag-iyak. Buti na lamang at kaagapay ko ang aking mga magulang at pinsang kong si Nico. Matagal-tagal din ako bago nakapag-move on. Masasabi kong isang malaking aral sa akin ang nangyari sa amin ni Natalie. Yun nga lang, may mga nagbago sa aking pananaw. Lalo na sa pag-ibig. Simula noong lokohin ako ni Natalie ay hindi na ako naging seryoso sa pag-ibig.
Sa halip ay naging just for fun na lamang sa akin ang pag-ibig. Ayoko na kasing magseryoso sa mga pag-ibig na yan dahil ayoko nang masaktan. Samantala binago ko na rin ang sarili ko. Nagsimula akong magpapayat sa tulong ni Nico at sa kaibigan niyang si Denver na isang fitness instructor ay nagpursige ako sa aking bagong goal, ang gumanda ang aking pangangatawan. Sa una ay nahirapan ako. May pagkakataong nahihimatay pa ako dahil sa sobrang gutom. Pero tiniis ko at nagpatuloy ako. Healthy diet and exercise plus inom ng protein supplements. Nagpa-derma and surgery din ako para matanggal ang ilang excess na balat bunga ng pagpapapayat ko. And after 6 years ng pagtsatsaga ay naabot ko rin ng matagal ko nang pinapangarap ang maging makisig. Marami nagbago sa akin simula nang gumanda ang katawan ko. Kung dati hiyang-hiya akong ipakita ang aking bilbil, ngayon ay proud na akong ipakita sa lahat ang mga abs at muscles ko. Sumali pa nga ako noon sa ilang male pageants noong 2015 and 2016 at nag-runner up pa ako. Kung dati rin ay walang pumapansing babae sa akin dahil sa mataba ako. Ngayon ay makisig na ako. Ay sila na mismo ang kusang lumalapit sa akin. Although hindi ko naman inaabuso yon at hindi ako naging babaero. Hanggang sa may nakilala akong isang foreigner na babae na nagwo-work bilang model dito sa Pilipinas. Siya si Estevalis, isang Brazilian. Na-meet ko siya noong una sa pamamagitan ng chat. Madali naman kaming nagkasundo at masasabi kong click pareho ang personalities namin. At isang araw ay nagpa siya kaming mag-meet sa isang cafe sa Makati. Sinama ko noon ang pinsan kong si Nico dahil hindi siya makapaniwalang may nakachat akong magandang foreigner. Pero habang naghihintay kami kay Estevalis, ay hindi ko inaasahan na magkikita muli kami ni Natalie after so many years. Morty? Morty, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Natalie. Ikaw pala, Natalie, casual kong sabi. Hindi ka ba makapaniwala na nagbago na ang itsura ko? Oo, pag-amin niya. Gumwapo ka na at maganda ang pangangatawan mo, ang sabi pa niya sa akin. Well, ilang taon din ang inaabot ko bago ko ma-achieve ang ganitong look. Pagmamalaki ko. Ano palang ginagawa mo dito? Tanong ko. Teka, mukhang buntis ka, tama? Tumango lamang si Natalie. Congratulations, so sino ang ama? Si Greg ba? Matagal na kaming hiwalay ni Greg, pag-amin ni Natalie. Iba ang ama nitong dinadala ko pero ang masaklap, ayaw niyang kilalanin ang anak namin. Pagkukwento pa niya. I'm sorry to hear that, ang sabi ko na lamang. Sa kabilang banda ay tahimik lamang si Nico sa tabi ko habang nag-uusap kami ni Natalie. Naobserbahan ko rin ng matagal ang dati kong ex. Malaki na rin pala ang pinagbago ng itsura niya. Nawala na yung dati niyang ganda at parang hirap siya sa kanyang buhay. Mukhang asenso ka na sa buhay, Morty, ang sabi pa ni Natalie halatang malungkot. Pagkatapos noon ay nanaig ang ilang segundong katahimikan sa aming dalawa. Pero bakas ko sa mukha ng aking ex ang labis na pagsisisi. Morty, anong oras na ba? Baka malapit nang dumating yung girlfriend mong si Estevalis, pagbasag ni Nico sa katahimikan. Sinadya niyang iparinig kay Natalie ang salitang girlfriend. May girlfriend ka na pala? Mahinang wika ni Natalie, halatang malungkot at nanghihinayang. Gusto ko sanang sabihin hindi ko pa girlfriend si Estevalis, pero sinenyasan ako ni Nico sa mata na sakyan lamang ang kanyang pagsisinungalin para umalis na si Natalie. Kaya nanatili na lamang akong walang kibo. Sorry, maya-maya ay sabi ni Natalie sa akin. Mapatawad mo sana ako sa ginawa kong panluloko sa iyo dati, dagdag pa niya. Napatawad na kita, wala na sa akin yon, ang sabi ko na lamang. Total matagal na rin akong nakapag-move on kay Natalie kaya dapat lang napatawarin ko na rin siya sa mga kasalanan niya sa akin. Morty, tinawag ni Nico ang atensyon ko, ay na si Estevalis. Agad kong sinundan ang tingin ng tinutukoy ng pinsan ko. Tama, dumating na nga ang babaeng pinakahihintay ko. At bago pa makalapit ang babae sa amin ay nagpaalam nang umalis si Natalie. Ngunit hindi ko na yun napansin dahil napukaw ni Estevalis ang aking atensyon.
Simula noon Papa Dudut ay hindi na kami nagkita pa ni Natalie, and in the first place ay ayaw ko na rin siyang makita pa. Although napatawad ko na siya pero hindi ko makakalimutan ang ginawa niyang panloloko sa akin. Hindi na rin ako naghiganti pa sapagkat tadhana na rin ang sumingil sa kanya. Ang paghihiwalay nila ni Greg, ang pag-iwan nito sa kanya ay may tuturing ng isang karma. Sa ngayon ay ipinapasa Diyos ko na lamang sila. Hangad ko pa rin syempre sa kanila na magkaroon ng masaya at mapayapang buhay. Sa ngayon Papa Dudut ay officially single ako. Sa mga nagtatanong kung ano ang nangyari sa amin ni Estebalis, we decided na maging magkaibigan na lamang muna kasi hindi naman priority ang umibig. Although madalas ako makipag-meet o makipag-eyeball or blind date sa mga babae na nami-meet ko sa internet, ang nakakatawa nga lang ay puro mga babaeng foreigners na narito sa Pilipinas ang gustong makipag-meet sa akin. Niloloko nga ako ng pinsan kong si Nico na hindi man lang daw ako mabenta sa mga Pinay, ay patok naman ako sa mga babaeng foreigners. Dagdag pa ni Nico, malas daw ako kapag Pinay ang karelasyon ko dahil ako raw ang niloloko, samantalang kapag babaeng foreigner daw sila pa ang umahabol sa akin. May mga nakadate akong Portuguese, Espanyola, Koreana, Griega and Amerikana, maging Latina. Lahat sila ay na-meet ko through internet. Ang huli ko ngang nakafling ay isang Russia na nag-aaral ng masters sa UP. Sa ngayon Papa Dudut ay hindi ko na sineseryoso ang pag-ibig dahil na rin siguro sa experience ko kay Natalie. Masyado kasi ako nabulag at nasaktan nang dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko pa rin naman sinasara ang puso ko na muling magmahal. Papa Dudut, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Masaya ako dahil nakilala kita at naging kaibigan. At sa mga tambayers dyan, humihingi ako sa inyo ng payo. Kung may maipapayo kayo ay buong puso ko yung tatanggapin at isa sa puso ko. Hanggang sa muli, more power sa inyo at sa bumubuo ng Papa Dudut Stories. Lubos na gumagalang, Morty. Maraming salamat kay Morty sa pagbabahagi mo ng iyong totoong storya ng buhay sa aming programa. Bagamat ang sabi mo ay nakapag-move on ka na kay Natalie pero natatakot ka pa ring umibig dahil sa iniwang experience niya sa iyo. Ibig sabihin lang noon na sa hinabahaba ng panahon ay nariyan pa rin ang sakit sa iyong puso at aminin mo man o hindi. Naniniwala akong may puwang pa rin si Natalie sa iyong puso kahit na kaunti. Although masaya kami sa iyong naging transformation ay ginamit mong inspirasyon ang ginawang panloloko ni Natalie sa iyo para ma-improve mo pa ang iyong sarili. Kung dati ay mahiyain ka at palagi mong minamaliit ang iyong sarili, ngayon ay puno ka na ng self-confidence sa iyong sarili. Natutunan mo nang i-appreciate ang iyong sarili at kinalimutan mo na ang karamihan sa iyong mga insecurities noong nasa plus size ka pa. Morty, ang pag-ibig ay parang sugal yan. Kailangan mong tumaya at magtiwalang muli. Paano mo makikita ang babaeng nakatakda para sa iyo kung hindi ka magseseryoso at kung patuloy kang matatakot na buksan ang iyong puso sa iba? Hindi lahat ng love stories ay katulad ng nangyari sa experience mo kay Natalie ha, dahil hindi lahat ay puro panloloko at pagtataksil. Don't be afraid to take chances. Baka sa susunod na pagtibok ng iyong puso ay magtagumpay ka na at magmahal ka ulit at i-enjoy mo lang ang iyong buhay. Kaya para kay Morty, good luck sa iyong susunod na love life and God bless. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Dito sa Papa Dudut Stories, huwag kalimutan na pindutin ng like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa
Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.